Samantala, online sellers papatawan na ng buwis ayon sa BIR. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw Dungca. Online selling na ang pinagkakakitaan ng 29 anyos na si Jana Abalos at kanyang kapatid mula Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Kung tutuusin, kaunti lang daw ang tubo nila sa bawat produkto. Kumikita lang daw sila kung maraming benta at dahil walang binabayarang buwis. Kaya kung bubuwisan ang online selling, baka raw wala silang kitain. Nababahala na din kami kasi kumbaga yung kikitain sana namin is ibabayad na lang namin sa buwis. Dapat nagbe-base din sila sa income. Sana bigyan pa kami ng oras or mas aralin pa muna nila. Nitong July 15, sinimulan na ng BIR ng pagpataw ng 1% withholding tax sa kalahati ng gross remittances ng electronic market operators sa mga seller o merchant para sa mga produkto o serbisyo na binabayaran sa kanilang platform. Layunin ng BIR na maging parehas ang kompetisyon sa pagitan ng mga negosyo na may physical store na regular na sumusunod sa kanilang regulasyon at online marketplace. Exempted ang mga online seller o merchant na may annual total gross remittances na hindi higit sa 500,000 pesos. May mga pinag-aaralan pa ring aspects para ma-clarify lang kung paano sila matatax, kung paano ang registration, may mga deadlines na kailangang i-extend. Mas okay po na papatawan po ng buwis yung mga online sellers. Sa may negosyo rin po namin na nag-expenses po kami ng rent, ng tubig tsaka kuryente po. Pero dahil bago pa ang batas, pinag-aaralan ng BIR ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kung paano huhulihin ang mga hindi online seller na hindi nagbabayad ng tamang buwis. We'd like to invite actually yung mga ibang online sellers to comply with the requirements ng batas. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungca, One North Central Luzon.